Hello po, nati-trigger lang ako dito. Maraming mga politiko na tinatawag nilang komunista, terorista, at ibang pang hindi magandang tawag ang mga taong hindi sang-ayon sa kanila o kaya kalaban nila sa politika. Halimbawa, itong si Vice President o even the former President ay tinatawag niyang komunista o kaya terorista yung mga kalaban nila sa politika o yung hindi isang ayon sa kanila. Tulad nga nitong si Vice President noon, nung siya pa ay Defense Secretary, yung mga teachers na hindi sumasang-ayon sa kanya ay tinatawag niyang komunista o kaya terorista. Kaya nga kailangan daw niya yung malaking confidential funds para ma-avoid yung pag-recruit sa mga schools. Okay. So, ikwan nga natin ito. Ang tanong ko ganito, ang salitang komunista o kaya ang komunismo ay panganib ba sa Pilipinas? O panganib ba sa bansa natin? Sa palagay ko, hindi naman. Okay. So, unang-una, ang komunismo ay wala na sa tingin ko. O kaya kung halimbawa, sige, i-assume natin na mayroon pa, but then iilan na lang yan. Dahil yung yung mga bansa kung saan nagsimula yung mga ideology na yan, halimbawa sa Russia, sa China, ay kwan na sila, democratic system na sila, free enterprises. Under komunismo, ang economy ng isang bansa na yan ay controlled by the government. Noon sa Russia, pagkatapos sa China, controlled by the government. Ngunit sa ngayon, balik sila sa free enterprises. So in other words, yung mga pabrika, yung mga negosyo, pag-aari na yan ng mga mamamayan, hindi ng gobyerno. Dahil nga it was found out na ang sistemang komunismo ay hindi makakompete sa democratic government o sa free enterprises. Hindi sila makakompete. Kaya ang ginawa ng mga communist countries, bumalik sila sa free enterprises. Okay. Under communism doon sa Russia noon, halimbawa, yung mga farms ay pag-aari yan ng government o state farm. Bagamat mayroon din mga tinatawag na collective farm na yan ay pag-aari ng lahat ng mga tao doon. So, but then, talagang kontrolado ng government. But sa ngayon, wala na yon. Yung mga lupain na yon o yung mga bagay-bagay na may may connection sa negosyo ay pag-aari na ng mga individuals. Okay, ganun din sa China at saka sa Russia. So, yun ang basis ng komunismo noon. Okay. Pero ngayon, wala na sila. Bagamat mayroon pang Communist Party, yung lang yung pangalan, yung Communist Party, nandun pa rin yung salitang Communist Party. But then, democratic na sila.
sa economic system. Bagamat ang may control noon ay siyempre parang dictatorial dahil unless hindi siya suportado siya ng Chinese Communist Party, so hindi naman maalis yung kanilang pinuno. The same true with dyan sa Russia. Si Putin na itinalaga siya ng Russian Communist Party. So, nandun siya bilang leader. Ngunit dito sa atin, ang pagkakaiba lang is that mayroon tayong regular election, regular presidential election. Bagamat sa pagkakaalam ko, kahit dyan sa halimbawa sa Chinese Communist Party, mayroon din silang election, but din sila lang, parang namimili sila ng magiging pinuno nila, no? Yung mga members ng Communist Party. Okay, balik tayo dito sa issue natin. Panganib pa ba ang komunismo sa Pilipinas? Sa palagay ko, hindi na. Kahit pa may mga, halimbawa, may mga nanalong ilang communist na candidates, hindi ibig sabihin yan, magiging communist na yung bansa natin. Kasi marami pa rin na marami pa naman yung mga hindi communist na nanalo. Halimbawa, may 3, may 2, hindi magiging communist ang Pilipinas. Okay. Pagkatapos, itong mga nanalo naman, naniniwala na sila sa democratic way sa para magkaroon ng political power. Ang mga pure communists noon ay naniniwala sila sa paggamit ng dahas o paggamit ng armas para magkaroon ng kapangyarihan. Pero sa ngayon, hindi na ganon. Although may mga grupo pa na lumalaban sa government, so they belong to that group. Ito yung mga grupo na lumalaban sa government using arms. But kakaunti na yan, ano? Kaya yung fear na basta nabanggit yung communist ay parang takot na tayo. Hindi na dapat paniwalaan yan. Lumang tugtugi na mindset na yan. Okay, so ganon. Kaya halimbawa, ang mga Duterte ay inakusahan ang isang kalaban nila na komunista, terorista. Dapat wag na tayong parang matakot doon. Ang nangyayari kasi, sinabi nilang komunista, uy, tayong mga Pilipino, galit na tayo sa kanya, hindi na natin ibuboto, etc. Yan ay maling konsepto, ano? Okay. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.